Hello mga kamina! Cooking time na naman po tayo. At yung dish na gagawin natin ay beef stir fry. Yung mga ingredients na gagamitin natin dito ay simple at napakadali lang hanapin. Kaya ikaw kung gusto mo na madali ang luto pero restaurant style pa rin ang kalalabasan ng luto mo, ito na ang oras para samahan mo ka sa aking kusina at matuto kung paano gawin ang recipe na ito. Welcome to Minang's Kitchen! Yung karne na ginamit ko dito ay beef sirloin. Kung meron man litid na mapasama dun sa bibili nyong karne ay tanggalin nyo na lang ito. Para maging malambot yung ating karne, hihiwain natin ito sa sinasabi nilang against the grain. Then hiwain natin ito na pang serving portions. Din yung hiwain niya ng half to 1 inch yung lapad niya at yung kapal naman niya ay dapat manipis lang. Siguro mga 1/8 inch. Or mas manipis pa kung gusto ninyo para mas maraming kalabasan yung ating lulutuin. Mas marami din na makakakain. Pagtapos natin sa paghihiwa, ibababad naman natin itong ating karne. Yung mga papalasang ilalagay natin, toyo, Chinese cooking wine or any cooking wine. Lagyan din natin ng mirin na readily available naman sa ating mga supermarkets or sa mga Asian stores. Sunod natin ilagay yung ating asin at pamintang durog. Ito naman ay baking soda. Alam nyo ba na ang baking soda ay makakatulong sa pagpapalambot nitong ating karne? At panghuli itong ating cornstarch. Ito ay magsisilbing protective layer para masil yung moisture ng ating karne kapag niluluto na ito. Haluin natin ito na maigi at siguraduhin natin na ma-absorb ng ating karne yung lahat ng ingredients na inilagay natin. Maglalagay din nga pala tayo ng kaunting cooking oil. Haluin nyo lang yan at pagkatapos, iset aside natin yan at i-marinate for 10 to 15 minutes. Habang nakababad yung ating karne ay pwede na natin i-prepare yung mga iba nating kakailanganin. At pagkatapos nun, mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Ang gagamitin ko dito ay wok at ilalagay ko ito sa high flame. Kapag mainit na itong ating wok, maglalagay tayo ng kaunting oil. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating marinated beef. Kapag nailagay na natin yan, huwag nyo na muna yan hahaluin at hahayaan lang natin yan na nakasit dyan sa ating mainit na wok. Ayusin nyo lang yan para lahat ng ating beef ay nandun sa ating mainit na wok. Antayin lang natin yan ng mga 1 to 2 minutes o kaya pag meron na kayong nakitang brown dun sa ating karne. Kapag ganun na yung nakita ninyo, ay pwede na natin yan haluin. At i-stir fry nyo yan for 2 to 3 minutes more. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. And after that, hanguin na natin yan o alisin natin dito sa ating wok at iset aside na natin. Pwede na natin isunod yung ating mga gulay at sauce. Yun pa din yung wok na gagamitin natin pero yung apoy ibababa natin na bahagya. Pagkatapos ay maglagay ulit tayo ng cooking oil. Unahin natin isute yung ating onions na hiniwa ng medyo malalaki. Medyo i-char lang natin yan ng konti. Mga 30 seconds to 1 minute ay pwede na yan. Magkakasunod na ilagay yung ating hiniwa maliliit na bawang, luya. Ito naman yung white part ng ating dahon ng sibuyas at carrots na ginawa kong flour. Haluin at lutuin natin yan ng 1 to 2 minutes. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating red and green bell peppers na hiniwa ko ng maninipis. Ito mabilis lang natin itong lutuin, around 10 to 15 seconds lang. After nyan, ilagay na natin yung ating ingredients para sa sauce. Toyo, mirin, oyster sauce, tubig, asukal, pamintang durog, at konting asin. Haluin nyo yan hanggang sa matunaw yung asukal at pumantay yung mga pampalasang inilagay natin. At
saka nyo tikman. Ngayon, kung ano sa tingin ninyo ang kulang sa inyong panlasa, doon kayo mag-adjust. Kapag okay na sa inyo yung lasa, papalaputin na natin ito. Maglalagay na tayo ng ating slurry. Haluin at isimmer nyo yan for 1 to 2 minutes o kaya hanggang sa medyo lumapot na ito. Pwede na nating ibalik at ihalo dito yung ating nilutong karne. Haluin lang natin to ng mga ilang beses para makot lang natin yung ating nilagay na beef. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating final touch. Maglagay tayo ng sesame oil at yung ating daon na sibuyas, yung green part. Itos natin ito ng mga 2 o 3 beses, pagkatapos ay patayin na natin yung apoy. Ayan mga kaminang, tapos na itong ating niluto. Ready to serve na. At ito na ang aking version ng beef stir fry. Sana ay meron kayong natutunan dito sa ating niluto at magustuhan ninyo itong ating recipe. Mag-comment kayo, baka meron kayong gustong request na recipe at baka yan ang sunod natin ma-feature. I-share nyo na din itong ating video. Okay, kain na!